Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, mga signs na ikaw ay isang attractive na individual, pero hindi ka aware. So, ito ay para sa lahat, mapalalaki or babae. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin. Number one, eto yung tingin, tinitignan, nililingon, second looks. Kapag napapansin mo na madalas kang makakuha ng mga random looks sa mga strangers, sign yan na attractive ka na individual, okay? Kapag ikaw ay maganda, ikaw ay gwapo, sigurado na mapapansin ka kahit saan ka man mapunta. At yung mga tingin na yan yung mga pinaka-basic na sign na attracted sila sa iyo. So talagang literal na pinagtitinginan ka. Kapag napadaan ka sa harap nila, sinusundan ka ng tingin. Kapag nakalampas ka na, hahabulin ka ng tingin. Or lilingunin ka pa ng mga yan. Second, looks. Kapag lagi mong nararanasan yan or napapansin mo lagi na talagang nakatingin ang mga tao sa iyo, sign na ikaw ay attractive. Okay? So ayan po ang number one. Number two, nakakakuha ka ng mga random na compliments. So, ganun talaga kapag ikaw ay maganda, kapag ikaw ay gwapo, sigurado na may mga individual sa paligid na random na pupuri sa iyo. Okay? Magbibitaw yan ng mga pananalita regarding sa itsura mo. So, example na lang, may mga magsasabi na, good morning, good afternoon, sasabihin, wow, ang ganda-ganda mo. Ay, ang pogi naman, ang gwapo. Mga ganong mga random na compliments ang masasaksihan mo kapag ikaw ay nasa paligid. So, ladies and gentlemen, kapag madalas kang makasaksi ng mga ganyang mga papuri tungkol sa iyo, sign yan na ikaw ay attractive na individual. So, ayan po ang number two. Number three, marami ang gustong makipag-usap sa iyo. So, ganun talaga. Hindi maiwasan kapag ikaw ay maganda, kapag ikaw ay gwapo, maraming mga tao, lalong-lalo na sa opposite sex, ang gustong makipagkilala, magpapansin sa iyo. So, sa pamamagitan ng pakikipag-usap, yun na yung pagkakataon na ginagawa nila para makalapit or makipag-usap lang sa iyo kasi talagang natutuwa sila. Gustong-gusto nila yung itsura mo. Ika nga ay attracted sila. Okay? Kaya kapag madalas kang maka-experience ng mga ganitong mga pakikipag-usap ng random individuals, strangers, ibig sabihin ay attractive ka. Kasi alam mo, kapag kabaliktaran ang sitwasyon, hindi ka talaga papansinin. Okay? Kahit pa padaan-daan ka sa harapan nila, dedma lang. Baka maiinis pa sila sa iyo, di ba? Ganun yun. Or baka paghihinalahan ka pa ng hindi maganda. So, ayan po, ang number three. Number four, sila ay naiilang sa iyo. So, ito, yung nahihiya sila. Okay? Bakit ba sila nahihiya? Minsan kasi, kapag gusto mo or na-attract ka sa isang tao, minsan ay nakakaramdam ka ng pagkailang or nahihiya ka. Siguro, naranasan nyo yan. Kapag meron kayong crush na isang tao, nakakaramdam kayo ng pagkahiya or naiilang kayo. So, normal feelings yan. Okay? Yung minsan nag-blush ka sa harapan niya, namumula ang mukha, hindi makapagsalita, yung ikaw ay nagiging awkward, di ba? Nangyayari yan dahil sila ay attracted sa iyo. At yung pagiging attracted nila, yun ang nagbibigay ng mga kilos na awkward, okay? Na nahihiya sila. So, ayan po, ang number four. Number five, ito yung may mga naiinggit sa iyo. Normal talaga na may maiinggit kapag ikaw ay maganda, ikaw ay guwapo, okay? Kasi nadadaig mo sila Feeling nila ay threat ka sa kanila. Sa usaping dating, sa usaping relasyon, sa usaping attraction, ikaw ay threat. Kaya yun ang defense mechanism nila, ang mainggit. At madalas kapag meron ng inggit, gumagawa yan ng mga hindi magagandang gawain.
tulad ng mga pagkukuwento ng mga hindi naman totoo about you, sinisiraan ka, 'di ba? At kung ano-ano pang mga hindi magagandang mga issue or kuwento about sa iyo. Yun ay kanilang ipinagkakalat or kung ano-anong mga sinasabi na negative things about you, okey? Ibig sabihin attractive ka at sila ay nauungusan mo sa usaping attractiveness, kagandahan, kagwapuhan, okey? So ayan po ang number 5. Number 6, magagalit or mga taong galit sa iyo. So similar ito doon sa inggit. Pero bakit ba sila magagalit? Eh wala ka namang ginagawa, di ba? Kasi nga nakita nila na mas maganda ka or mas pogi ka sa kanila, kaya yun ang nagti-trigger sa kanila na magagalit sa iyo. Okay? Siyempre, tulad nung previous na sinabi ko na naiinggit, yun ang nagbibigay sila ng hindi magandang trato sa iyo. Kasi kinoconsider ka nila as a threat. Okay? Kaya talagang merong lihim na galit yan. Kapag yung galit na yan ay talagang ipinapakita sa iyo, ipinaparamdam, ay sign yan, attractive ka, okay? Yung hindi mo maintindihan, bakit? Wala ka namang ginagawang masama, pero galit na galit sa iyo, di ba? Masama ang tingin. So, nangyayari yan dahil sila ay insecure, okay? Kaya ganyan ang ginagawa nilang actions nila para at least ma-compensate nila yung sarili nila na, "Hoy, hindi ako papatalo sa iyo, mas attractive ako sa iyo." Pero sa loob-loob nila ay wala, insecure talaga sila sa iyo. Kaya sila naggagalit-galitan sa iyo. Number 7, mabait sila sa iyo. Yes, kung kanina ay galit sila, yung iba naiinggit, marami din ang mabait sa iyo. Oo, alam niyo talagang mayroon talagang bias kapag ganyan, eh. Kung sino pa yung magaganda, kung sino pa yung mga gwapo, sila yung nakakakuha ng mga ganyang treatment. Which is, gano'n talaga ang nangyayari, okay? Pansinin mo na lang sa mga random na places, random na occasions, or mga anything na mayroong kumpulan ng mga tao, yung mga may itsura, sila yung mas nabibigyan madalas ng mga pabor. Sila yung nakakakuha ng atensyon, sila pa ang nagkakaroon ng magandang treatment. So, yung mga taong nasa paligid ay nagiging mabait sa kanila dahil sa kanilang itsura, literal, dahil sila ay attractive, di ba? At yung mga hindi naman pinagpala, yung mga kabaliktaran naman, yun ay, ayun, hindi pinapansin, di ba? Hindi kinakausap. At pagdating sa treatment, madalas din ay hindi nabibigyan ng atensyon. Okay? So, yan po ang realidad. Yan po ang bias ng buhay. So, ayan po ang number 7. So, ayan po ang ilan lamang sa maraming signs na ikaw ay isang attractive na individual. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.